Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sis Vicky Susito ng CRC Calamba Daughter Church at nandito po tayo sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na devotion sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po at muli ay nabigyan ako ng pribilehiyo na mag-share ng iyong mga salita. Patuloy niyo po akong bigyan ng knowledge and wisdom upang maibahagi ko ang nais mong iparating na mensahe sa bawat isa sa amin at nawa po ay maunawaan din ito ng bawat makikinig at magkaroon ng application sa aming buhay. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Ngayon naman po ay basahin natin ang Joshua chapter 11 verses 7 to 9 na may pamagat na Joshua attacks the northern armies. Verse 7, kaya't sila'y biglang sinalakay ni Joshua at ng kanyang mga kawal sa may batis ng Merom. 8, pinagtagumpay ni Yahweh ang mga Israelita. Hinabol nila ang mga kaaway hanggang sa dakilang Sidon at sa Misrepot Mayem sa gawing Hilaga at hanggang sa libis ng Mispa sa gawing Silangan. Nagpatuloy ang labanan hanggang walang natirang buhay sa mga kaaway. 9, ginawa sa kanila ni Joshua ang utos ni Yahweh. Pinilayan niya ang mga kabayo at sinunog ang kanilang mga karuwahe. Ang Joshua chapter 11 verses 7 to 9 ay bahagi ng pakikipaglaban ni Joshua sa mga hari sa hilagang bahagi ng Kanaan. At bago natin pagbulay-bulayin ang verses 7 to 9 ng chapter na ito, balikan muna natin ang mga naunang verses. Nabalitaan ng hari ng Hasor ang tagumpay ni Joshua laban sa iba pang mga hari sa lugar ng Kanaan. At dahil sa pangyayaring iyon, tinipon niya ang lahat ng hari sa kapatagan, maging hari sa mga kabundukan sa hilagang bahagi ng Kanaan at nagsanib puwersa sila upang salakayin ng Israel. Sobrang dami nila at marami rin ang kanilang mga kabayo at karwaheng pandigma. Pero pinalakas ni Yahweh ang loob ni Joshua at sinabing lilipulin niya ang mga kalaban para sa tagumpay ng Israel. Kaya dito sa Joshua chapter 11, 7 to 9, biglang sinalakay ni Joshua at ng kanyang mga kawal ang northern part ng Kanaan sa may batis ng Merom. Nagtagumpay si Joshua dahil sa tulong ni Yahweh at walang natirang buhay sa mga kaaway. Ginawa rin ni Joshua ang utos ni Yahweh na pilayan ang mga kabayo at sunugin ang mga karuwahe. Sa mga talatang ating binasa, mayroon pong 3 puntos na nais iparating sa atin ng ating Diyos. Una, mahalaga ang pagsunod agad sa utos ng Diyos. Ang biglaang pag-atake ni Joshua ay tanda ng tapang at pagsunod niya agad sa utos ng Diyos. Wala na siyang inaksayang oras dahil alam niyang kasama niya ang Diyos at siya'y pagtatagumpayin nito. Kaya tulad ni Joshua, kapag may ipinapagawa ang Diyos sa atin, gawin agad natin ito kahit mahirap o parang di natin kayang gawin. Kailangan lang nating magtiwala sa Diyos. Pangalawa, ang tagumpay ay galing sa Diyos at hindi sa tao. Nagtagumpay si Joshua hindi dahil marami siyang kawal o mga sundalo na magagaling, malalakas at matatapang. Nagtagumpay siya dahil ang Diyos ang nagbigay ng katagumpayan sa buong Israel. Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng lakas upang matalo ang kaaway. Anumang tagumpay ang ating nararanasan ngayon, yan man ay magandang trabaho, maayos na negosyo, o anumang na-achieve natin sa buhay, iyan ay hindi dahil matalino o maabilidad tayo, kundi iyan ay dahil sa Diyos na tumutulong sa atin upang magtagumpay tayo. Pangatlo, huwag tayong umasa sa mga material na bagay dito sa mundo na pwedeng maging dahilan ng tukso. Dahil na rin sa utos ng Diyos, pinilayan niya ang mga kabayo at sinunog ang mga karuwahe. Bakit kaya? Ito ay iniutos ng Diyos kay Joshua upang hindi magtiwala
nagtitiwala ang bayang Israel sa armas o kagamitan. Sa halip sa Diyos sila magtiwala at umasa. Tulad ng mga kabayo at karwahe noon, may mga bagay din tayong pinapahalagahan ngayon tulad ng pera, posisyon at iba pa. Ayaw ng Diyos na pahalagahan natin ang mga bagay na hindi makalangit. Bagkus ang gusto niya ay buong puso tayong magtiwala at umasa sa Kanya. Para po sa ating conclusion, ang mga talata dito sa ating pinag-aralan ngayon ay nagpapaalaala sa atin na mahalaga ang agarang pagsunod sa utos ng Diyos, na ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos at hindi sa sarili nating lakas, at patuloy nating mahalin at pahalagahan natin ang Diyos ng buong buo higit pa sa anumang material na bagay dito sa mundo, dahil alam natin, without God, we are nothing. Without God, we have nothing, and without God, we can do nothing. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Tulungan mo kami na patuloy na sumunod sa kalooban mo at gawin ang mga bagay na nais mong ipagawa sa amin. Ipaunawa mo sa amin ang anumang tagumpay meron kami, yan ay dahil sa iyo. Wala kaming pwedeng ipagmalaki at huwag naming pahalagahan ang mga material na bagay dito sa lupa. Bagkus sa iyo kami magtiwala at umasa. Sa iyo na rin po namin ipinagkakatiwala ang mga problemang kinakaharap ng aming bansa. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa inyong pakikinig dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Patuloy niyo pong i-share ang video na ito upang marami ang makarinig at mapagpala ng salita ng Diyos. Muli, magandang umaga po and God bless everyone.